Sa bawat malaking bahay, palaging may espasyong kailangang punan at kung minsan, hindi sinasadyang maling tao ang ating pinapapasok. Ang mansyon ng mga Dizon ay tila isang higanteng estruktura na may sariling buhay. Isang nilalang na walang sawang lumalamon sa oras, lakas at enerhiya ng sinumang magtangkang magpanatili ng kalinisan nito. Sa bawat paglipas ng buwan, tila nadaragdagan ang bigat ng mga gawaing bahay. May mga bagong muebles na binibili si Mr. Dizon mula sa kanyang mga business trip sa Europa. Mga maselang kagamitan na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga at pagpupunas. May mga bagong halaman sa hardin na hindi sakop ni Mang Leo, ang hardinero. Kaya't si Linda ang umaako ng pagdidilig sa mga paboritong panloob na halaman ni Mrs. Dizon. Ang mga higanteng bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay tila sumasalo ng bawat alikabok na tangayin ng hangin mula sa labas. At bawat mantsa o bakas ng daliri roon ay isang kasalanang hindi pinalalampas ng mapanuring mata ng senyora. Kahit gaano pa kasipag at katatag si Linda, unti-unti siyang narupok sa ilalim ng walang katapusang listahan ng mga responsibilidad. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot, ngayon ay magaspang na at may mga kalyo na tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang balat. Ang kanyang mga balikat ay madalas na nakakaramdam ng matinding nangalay pagsapit ng gabi. Isang tahimik na patunay ng kanyang patuloy na pag-aalay ng sarili sa pamilyang hindi naman niya kadugo. Isang hapon, habang abala si Linda sa pag-aayos ng mga upuan sa veranda, napansin siya ni Mrs. Carmina Dizon. Nakaupo ang senyora sa kanyang paboritong silyang yantok, humihigop ng mainit na tsaa, habang pinagmamasdan ang ginintuang sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng matataas na puno ng subdivision. May hawak itong manipis na libro, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Linda. Nakita ng senyora ang butil ng pawis sa noo ng kasambahay at ang bahagyang pag-ika nito dahil sa pagod na mga binti. Ibinaba ni Mrs. Dizon ang kanyang tsaa sa maliit na mesang salamin. Tumikim ito upang makuha ang atensyon ng kasambahay.